Madalas po nating itong naririnig at alam ko po ito po ay naipangaral na sa mga nakaraang mga taon at marami pong beses na ito po ay inispika. Ngunit sa mga lumipas pong mga linggo at nung pong ako'y nananalangin ng mensahe ng Panginoon, ito lang po yung paulit-ulit na binibigay niya, oil of gladness. Oil of gladness. Kasi nakikita po ng Panginoon sa atin na some of us, aminin man po natin o hindi, meron pong mga panahon na tayo po ay nanghihina. May mga panahon po na tayo ay nalulungkot. Meron pong mga panahon na para bang hindi mo na makayanan. No po? At ang Panginoon po ay handa at siya ay patuloy na nagbubuhos ng langis ng kagalakan na ito. Mamaya po atin pong aalamin kung anong ibig sabihin nito. Kasi pagka po kagalakan, langis ng kagalakan, akala lang natin yung, ay maging masaya ka kasi meron ka nito. Pag wala nito, hindi ka masaya. Pag hindi tinugon ng Panginoon ng dalangin mo, hindi ka masaya. Umulan, umaraw, bumagyo, meron o wala, di po ba kalungkutan, kagalakan, ang langis ng kagalakan na ito ay patuloy po siyang nagtatrabaho sa atin. Amen. Amen. Ang langis pong ito ay unang binanggit sa lumang tipan, doon po sa panahon ni Jacob, nung siya po ay matutulog na at siya po ay binansagan niya po ang lugar na yon na Bethel o the house of God, yung tahanan po ng Diyos. Pinahiran niya po ng langis yung bato na kanyang pinagtulugan. Ibig sabihin, siya mismo, na-recognize po niya at nakilala niya kung gaano kahalaga ang pagpapahid ng langis. No po? Di po ba, sino po sa atin, sa mga traditional na practice natin, lalo na sa mga probinsya, sa mga matatanda na, sa mga, gamitin po natin, sa may mga edad na, no po? Di po ba naalala nyo kapag may sakit ang ating mga babies, ano po yung ginagamit nilang pinampapahid? Langis, di po ba? Nanyo po sila gita, aliman po efficacy oil. Asyete mansinilla. O yan. Sino po nakakaalala nun? Sinong gumamit ng asyete mansinilla? Yan. Pagka po medyo sumasakit ang siya ni baby, iyak ng iyak, iisipin na nanay, ay atin niyang kabag yan. No po? At kaagad-agad si nanay, kukunin niya yung langis na yon at ipapahid sa anak. Ipapahid na merong buong pagmamahal, ipapahid na mayroong pananalangin sa kanyang puso, Panginoon, na naman po ini, ano man pinagdadamdam ng aking anak, please po, pakialis niyo po siya. Amen? Kinikilala po natin ang kahalagahan ng langis nito. At ang langis pong ito, sige po, Brother Noel, ang langis pong ito ay ginagamit upang ibukod. Ibig sabihin, i-separate, ihiwalay ang isang tao o gamit para sa Diyos. Hindi lang po ito tao. Ang langis po ay ginagamit, ang banal o binanal na langis ng Panginoon ay ginagamit upang ihiwalay, no po? I-consecrate, i-separate ang isang tao o isang bagay para sa Panginoon. At napakahalaga po nito, isang karangalan para sa isang tao na siya ay pahiran ng langis at hirangin ng Panginoon. Ginagamit po ang langis na ito kapag hinihirang nila ang isang hari. Si Saul ay pinahiran ng langis ng propeta, nang siya po ay italagana na bilang hari ng Israel. Si David po, nung siya ay pinili na bilang isang hari din, nung siya ay pinili sa mga anak ni Jesse, siya rin po ay pinahiran ng langis bilang pagtanda ng paghihiwalay, pagbubukod, o pagtatanghal, o pag-ordain ng Panginoon sa kanya bilang isang hari. Sa mga material pong bagay, alam niyo po ba na ang templo, yung tent of meeting, yung mismong templo. Sige, Ella, next slide. Yung pong templo, medyo ano lang po siya, no? Ang buong kabuuan po niyan ay pinahiran ng langis. Hindi lang po siya bilang isang tent, bilang isang lugar, bawat bahagi po ng mga, yung furnishings na sinasabi natin, yung pong lalagyan ng tinapay, yung pong
lalagyan ng kandelabra, yung pong mismong kandelabra, no po, yung altar of incense, lahat po yan, even the Ark of the Covenant, even the very curtains, every part of that tent, pinahiran po yan ng langis. At mayroong spesipikong binigay na instruction o mga direksyon ang Panginoon kung ano ang klasing langis na ilalagay at ano pa ang ihahalo sa langis na yan na mayroon po siyang kinalaman sa ating mga buhay. No po? Ganito po kahalaga yan. Lahat ng kabuuan ng templong yan ay binanal para sa Panginoon. Lahat ng bahagi ng mga laman ng templong yan ay banal sa harap ng Panginoon. Tandaan po natin yan. Huwag po natin siyang aalisin dahil hanggang mamaya po, yan po ang magbibigay sa atin ng kagalakan kung bakit patuloy ko pong sinasabi yan, katulad ng aming pinag-aaralan tuwing Miyerkules. I was strengthened by the Lord and I think this was revealed to my youngest sister in a dream. Sinabi po yan ng Panginoon, sa kanyang kabuuan at sa lahat ng bahagi ng mga bagay na yan, lahat ay banal sa Diyos. Dahil yan ay pinahiran ng langis, no po, ng kagalakan ng Panginoon. Tayo po ay magpatuloy. Ang pagpapahid ng langis ay simbolo ng pagpapabanal sa tao at sa bawat gamit na pinahiran. Katulad po ng aking sinabi, lahat po yan ay mayroong banal na bendisyon sa Diyos. At hindi po ito basta-basta hinahawakan, no po, hinuhugasan, kinakain. Lahat po yan ay mayroong seremonyas para mapanatili ang kabanalan nito. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagtakda nito. Next slide. Sa mga langis pong ito, mayroon pong sinabing alituntunin o instruksyon ng Panginoon kung paano magiging mahalimuyak, ibig sabihin mabango ang isang langis. Hindi lang po siya basta langis na galing sa piniga na olive, no? Yung pong mga olives, alam niyo po yung kinakain natin nilalagay sa pasta, yan po ay dinudurog din, kinakrush upang ito ay mag-produce ng olive oil. Ang olive oil po yan ay mayroong instruction ng Panginoon. Sabi niya po, basahin po natin siya. Yan, dyan po ay nasa Exodus. Ang sabi po niya, magdala ka rin ng pinakamagaling na espesya. Yan po ay spices. Nung pong binabasa ko, anong espesya? Kasi na yung katagalog po malalame ang dating Tagalog, no po? Spices. Sino po dito yung nagluluto? Yung mga spices po na sikat sa atin, ano po yun? Paminta. Siyempre, pag wala kang pambili, walang rosemary, walang thyme, yun po yung mga medyo social, cinnamon, no po, yung mga mamahalin. Pero sa atin, sikat, yan po, mga paminta, no po. Meron tayo po niyan, sagana tayo sa ating kusina. Ngayon po, sa oil, meron din po yung spices na pinalagay ang Diyos. Upang ito po ay manatili at mabangong-mabango sa harapan ng Panginoon. Dahil ang sabi po ng Biblia, ang Diyos ay nalulugod sa isang mabangong halimuyak. Yung pong amoy na yon. Sabi po niya, ng taganas na mira ay 500 siklo. Ito po ay shekels. Yun po yung kanilang, anong tawag po, Pastor Fer? Timbang o yung, anong tawag doon? Unit ng kanilang pagbili, no po? Sabi po niya, bumili ka ng taganas na mira na 500 siklo at ng mabangong kanela ay kalahati naman nito, 250 na mababangong kalamo ay 250 naman. At ang kasiya na 500 ayon sa siklo ng sanktuaryo at ng langis ng olive. Ilan po yung sinabi niyang mga spices? Meron po tayong mira, no po? Meron po tayong kanela, meron din tayong kasiya, no po? Yun po yung mga spices na mag-a-add ngayon ng isang mabangong halimuyak, samyo sa harap ng Diyos. Okay. At iyong, verse 25, at iyong gagawing banal na langis na pangpahid,
isang pabangong kinatha ng ayon sa katha. Sino po yung pinapatukuyan dito? Isang pabangong kinatha ng ayon sa katha ng manggagawa ng pabango. Pag katha po, anong ibig sabihin ng katha? Isang malalim bang Tagalog to, Sister Joanna? Katha, ito po ay likha, no po, gawa. Sa simpleng Tagalog, ito po ay gawa. Manggagawa ng pabango, siya ngang magiging banal na langis ng pangpahid. At may instruction po si Lord dito, si God. Sabi niya, ang langis na ito ay gagamitin lamang sa mga saserdote, sa mga priests po, no po, yung pong nangunguna sa templo, at sa mga hari. Walang maaaring gumaya ng langis na yan at gagamitin siya sa ibang paraan. Ano po? Ngunit sa atin, sa spiritual na paraan, alam po natin na ang bawat isa sa atin ay pinahiran ng langis ng Diyos. May naya po. Bakit po kayo nandito? Bakit po tayo nandito? Bakit kasama tayo sa mga taong pinili ng Diyos upang tayo mailigtas? Sapagkat ang Panginoon ay nagpahid ng langis sa atin. Hindi po ba kayo nagagalak doon? Sapagkat ang Diyos ay nagpahid ng langis sa atin. Ibig sabihin, pinili po tayo ng Diyos at ang Diyos ay binabanal tayo sa araw-araw. Sineparate na tayo, inhiwalay na tayo ng Panginoon sa mga maraming populasyon na yon. At napakapalad mo sapagkat ikaw ay pinili ng Diyos. Sabihin nga po natin, Panginoon, salamat. Panginoon, salamat. Amen. Next slide. Alam niyo po ba na ang Panginoong Hesukristo ay pinahiran din ng Diyos Ama ng langis na ito? Ito po ay nakasulat sa Awit 45:45 sa talata po na 7 and 8, verses 7 and 8. Atin pong basahin. Iyong iniibig ang katuwiran at pinagtataniman ang kasamaan. Sabi po niya sa simpleng, sa English po, sabi niya, you love righteousness and you hate, no po, kinasusuklaman mo ang kasamaan. Kaya ang Diyos, ang iyong Diyos, ay nagpahid sa iyo ng langis ng kasayahan, ng higit kaysa iyong mga kasama. Ang lahat ng iyong mga damit ay may amoy ng mira, ng aloe at ng kasiya. Sinabi niya po ulit yon. Ang pinatutungkulan po nito, ito po ay exchange ng love. Yung Psalm 45, ito po ay conversation, an exchange of love between the king and the bride. Yung hari po at yung kanyang piniling pakakasalan na babae. Sabi po niya dito, sabi niya sa Panginoon, ganito po niya i-describe ang Panginoong Hesukristo. Siya po ang pinatutukuyan dito. No po? Sapagkat iniibig mo ang katuwiran at kinasusuklaman mo ang kasamaan. Ang Diyos, ang iyong Diyos, ang siyang nagpahid sa iyo ng langis ng kagalakan. Upang higit ka na mamutawi, higit ka na para pong magtingkad, siya po ay mangibabaw, no? Maging kaiba sa lahat ng mga tao. Ano po yung mga espiya nito? Isa-isahin po natin sila upang atin pong maunawaan bakit sila pinalagay ng Panginoon. No po, ang isa dyan, yung pong sinabi ko kanina na aloe, no po, familiar po ito sa atin. Ginamit po natin ito. Ako po mismo, ginamit ko ito sa aking anak. At hindi ko alam na kasama po pala siya doon sa mga fragrances na yon, yung spices na pinalagay ng Panginoon doon sa oil na yon. Okay? Umpisahan po natin siya. Ano po yung unang spice na pinalagay niya? Mira. No po, meron po bang pangalan dito na mira? Kay ganda pala ng yung pangalan, mira. Kung meron man pong may mira dito sa atin. Noong pong panahon ni Esther, natatandaan niyo po si Queen Esther? Nung pong siya ay napili bilang isang reyna, di po ba pinrepare siya 6 months, 6 months. 6 months na sweet, 6 months na bitter, na pinaliguan siya. At ang mira pong yan ang pinagpaligo sa kanya sa loob ng 6 na buwan.
Siguro kabanglo ng kabanglo po, no? Kasi natural na oil ito eh. In-squeeze na diretso sa mga halaman, no po? At ganyan po ang itsura ng mga mira. Meron siyang suksok, masuksok. At sa akin pong pag-aaral, habang po ako'y nag-aaral nito, ang mira po pala ay meron siyang naipoproduce na parang gum. Kung natatandaan niyo po, ang Panginoong Jesucristo, nang siya po ay dinalaw ng 3 hari na sinasabi, isa po sa mga regalo nila ang mira at saka yung frankincense. Hindi po Frankenstein, no, frankincense. Kasama po pala siya dito, produkto siya ng mira. Alam niyo po, paano kinukuha ang produktong yon? Sinusugatan yung puno. At kapag yan ay sinugatan, ito po ay dumudugo. Bleeding, may bleeding pong nangyayari sa punong ito, sa punong kahoy na ito. At mula po dun sa pagdudugong yon, kapag yan ay tumigas na at nabuo, meron po silang nakukuhang gum na tinatawag na pwede rin gamitin na pandikit. Ang mira pong ito ay mahalaga na ito po ay sinusumbolo o nagsisimbolo sa atin, hindi lang po bilang mga ina, kundi bilang isang mananampalataya. Nung pinahiran po tayo ng Panginoon ng langis na ito, kasama po ang mira na ito. Ano po ang kanyang simbolo sa atin? Una, paglilinis. Paglilinis. Marami pong mga tao ang gusto nila na, piliin mo ako, Panginoon, gusto ko yan. Pero hindi nila alam o nalalaman yung ano ba ang requirement doon sa pagpili na yon na gusto natin. Minsan naghahangad tayo, buri ko rin to, itong mag-worship lead kita. Gusto ko yun, yung gaganyan-ganyan. Tapos talagang, gusto ko rin mangaral. Gusto ko rin na mag-share. Gusto ko. Pero hindi natin alam na kapag pinahid ng Panginoon ang langis na yan, ay mayroon siyang bahagi ng paglilinis. Yun po ay nakakalimutan natin. Paano po tayo maglilingkod sa kaharian ng Panginoon kung tayo ay hindi malinis? Kung hindi settled yung issues na meron dito. Meron po tayo dito, di ba? Meron mga bagay na hindi pa nasisettle ng maayos sa atin. Sabi ni Pastor noon, meron isang susi pa na hawak-hawak mo na ayaw mo pang isuko sa Diyos. At kapag yan po ay hindi na-settle sa atin, yan po ay pumuputok sa ating pagkatao. Paano po tayo mamumuhay o maghahari kasama ng Panginoon kung mayroon pang namumutawi na kahit katiting na inggit sa puso natin, kahit katiting na galit o tampo sa puso natin, kahit katiting na mga bagay na marumi sa pag-iisip natin, hindi po tayo pwedeng maghari kasama ng Panginoon. Nandun ka na sa paradise, nakikita mo yung kasama mo. Siguro inisip-sip yan ang Lord. Imagine may makapasok ka sa paradise, sa karin ng Panginoon, ganyan ka pa rin. Sa millennium period, paano ka kung binigay ng Panginoon sa isang mas malaking task, sa kasama mong mananampalataya, ikaw ay may inggit. Utya Lord, ba't ako wali? Sabi po ni Yana nung minsan, sabi ko, alam mo Yana, ang ganda ng gift na binigay ni Lord sa'yo. Minsan, sabi ko, tinatanong ko si Lord, Lord, utya ako, li ko manakit vision. Pero alam ko, may gift naman. Pag nasan kaya pa itanepo, sabi niya po sa akin, kasi po, sabi ni Lord, meron po siyang pinipili talaga na bigyan niya ng ganong klaseng regalo. Iba yung sa atin, iba po yung sa inyo. Yun po yung palaguhin natin. Kung nakikita natin na ang taong yun, o yung kapatid nating yun, ay pinagkalooban ng Panginoon ng ganyang klase, na kaloob mula sa Kanya, pagyamanin po natin yun sa panalangin. Huwag po natin siyang kainggitan. Bagkus ang gawin natin, Panginoon, ano ba ang kaloob mo para sa akin? Ano po yung nasa akin? Naiinggit ka na doon, wala ka pa nga nagagawa sa kaloob na nasa iyo. Meron ka eh. Bawat isa po sa atin ay mayroong kaloob. Hindi lang po siya si Pastor Fer, si Ma'am Vicky, hindi lang po Sister Joanne, Sister Lita. Lahat po tayo ay may kaloob. Amen?
Amen. Paglilinis. Pangalawa po, kamatayan sa sarili. Ulit-ulit po nating naririnig yan, no? Sabi natin kaya ang pelikula, wow, big word. Natatanan niyo po yon? Big word. It's a big word. Easy to say, kamatayan sa sarili. Sa ating pong mga ina, marami po tayo bilang asawa din, hindi lang po bilang isang ina, marami po tayong nararanasan na kamatayan sa ating mga sarili. Kagabi po habang ako'y nakikipagkwentuhan sa mga bata, dinudurog ang aking mga puso. Kasi bilang isang ina, how I wish, no po, kung po pwede lang bilang isang ina, kapag nakikita mo ang iyong anak ay nasa ganyang kalagayan, kung pwede lang na ikaw mismo gagawa ka ng milagro, gagawa ka ng milagro. Kung maaari mo lang plansyahin lahat-lahat. Kung maaari mo lang sanang buksan at ayusin ang puso ng mga anak mo para sila'y magkasundo-sundo, magkaayos-ayos, maging maayos yung takbo ng utak niya, no po, kung maaari lang kontrolin mo, gagawin mo yun. Pero hindi Hindi. Tanging ang Diyos po ang makakagawa nun. Sa atin po bilang isang ina, ano ang ating tungkulin? Hindi lang po bilang isang ina, bilang isang ama din, bilang isang magulang. Ano po ang tungkulin natin? Patuloy na magtiwala at ipaglaban sila upang makamit ang kaligtasan ng ating mga anak. Amen? Marami pong kamatayan and more to come. Sa akin po sabi ko, Lord, pilang pages ang may bubuklat. Minsan ako nabalo, Lord, ano kaya yung tutuki? Pero alam niyo po, pag pala minamahal mo ang Diyos, kapag natuto ko lang magmahal at magpakumbaba sa Panginoon, yayakapin mo ang lahat ng bagay na ibibigay niya sa iyo. Hindi ka na makikipag-away sa Diyos. Kasi payapa ang puso mo at nananaan ang puso mo sa Panginoon para bang nakamit mo ang kapahingahan ng puso mo sa Diyos. Amen? Kahit sa mga asawa natin, pasantabi po kaya kayo niya, husbands, aldomia po ini Kahit sa mga asawa natin, meron po tayong mga ninanais na, Lord, sana po makaninin Lord, sana maging kalupaning makanyan. Lord, what kaya? Kung makanano ko kapasensyoso, hek po sabi mga tayong asawa ko, po, may mga ka ako. Yan naman, Diyos ko, sobrang kapurit. Kung makanano ka kadetalyado, yan naman, sige, bulagsak ng bulagsak. Tapos maya-maya, love, nasan yung ganito? Love, ang itang makanyan. Love, noon may kibit. Ha? Sounds familiar, no po? At tapos, minsan, nagnanasa tayo, Panginoon, sana po, dalangin ko na maging saserdote ang aking asawa sa loob ng tahanan. Kaya lang minsan halyamalyari. It breaks our hearts as wives. Di po ba? It breaks our hearts. Pero titigil po ba tayo doon? Hindi. Mamaya po may encouragement ng Panginoon. Naalala niyo po yung temple na yon, yung tent of meeting, at lahat ng laman ng bagay na yan ay binanal ng Diyos. Amen. Amen. At pangatlo, paghahanda para sa hari. Ito po ang kahalagahan ng mira. Ang halimuyak na ito ay isang paghahanda mula sa isang tao na pinili ng hari upang siya, kapag pagharap niya sa Panginoon, siya ay isang perpekto, ay isang halimuyak na sobrang bango sa harap ng kanyang hari. Meron pong instance noon sa City Theater na meron pong dumating na mga propeta, na mga lingkod ng Panginoon mula sa Amerika. Wala po ako sinasabi sa kanya. Sabi ko lang sa kanya, pag-pray niyo po ako. Amerikano po. Siyempre, Alitana po Englishan eh. Amerikano po siya. Sabi ko lang po sa kanya, please pray for me, Pastor. And when he began praying, oh my,
Hindi ko na po makontrol ang aking pag-iyak. Kasi wala siyang sinabing paulit-ulit, kundi alam mo ba, ang iyong buhay ay isang mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Binibiyak ka niya araw-araw, pero ito'y napakabangong halimuyak sa harapan ng Diyos. Yung mga taon pong yun yung panahon na talagang sobrang pagbibiyak ang pinahintulot ng Diyos sa aking buhay. Pero nakita ko po doon ang Panginoon na salamat, salamat. Kasi yung paglilinis pong yun, kahit ayaw natin, imagine mo, Esther, 6 months kang maliligo ng ganon, paulit-ulit. Siguro po, pag umpisa ng bangong yon, yung mga favorite po nating scents, no? Yung pabango, pag umpisa niyang amoy, talagang, ay, kabanglo ng kabanglo. Pero 6 months, pinapaliguan ka ng ganon, siguro yung nasusuka-suka, uy, Nina naman, rugo. Paulit-ulit. Minsan pag sobrang bango na, di ba po, nakakasuka siya. Yung medyo masakit na siya sa pang-amoy. Pero tiniis ni Esther yun kasi ang nasa puso niya, kailangan kong maghanda para sa aking hari. Tayo po habang ginagawa ng Panginoon ito sa atin, sinasabi natin, Panginoon, kailangan kong maghanda para sa iyo. Titiisin ko ang lahat ng ito kasi kailangan kong maghanda para sa iyo. Amen? Amen. 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 Sino po dito yung gustong maghanda para sa Panginoon? Amen. Tiisin po natin ang mira na ito. Amen? At pangalawa po ang spice na nilagay ng Panginoon ay ang isang alo o aloe. O, sino pong nakakaalam ng aloe vera o aloe? Yan po ay ginamit ko sa aking dalaginding sapagkat umabot siya ng 4 na taon na manipis ang buhok. Hindi ko alam kung anong klaseng ipit ang bibilhin ko para lang magmukha po siyang girl. Kasi hindi siya talaga, hindi siya nagmumukhang girl. Kasi talagang nakita niyo po siya, no? Yung mga nakakakilala dito sa mga bata. Ang aloe po ay hinahalo na kapag pinutol niya po yan, meron siyang parang gel na lumalabas. Di po ba? Isang crystal, no? Yung isang malinis, ang tawag doon, yung malinaw na fluid na malagkit, no po? Ang pong aloe na to ay inihanda ni Nicodemus nung pinatay na ang Panginoon, nung namatay na ang Panginoon. Kasi po, ang aloe pala ay ginagamit upang i-preserve ang patay na katawan. I-preserve. Ano po ang simbolo nito sa atin? Di ba po sabi natin kanina, ang mira ay simbolo ng kamatayan sa sarili. Amen? At habang namamatay tayo sa araw-araw, ipinapahid naman ng Diyos sa atin ang aloe na to upang i-preserve ang namamatay nitong katawan, upang magkaroon ito ng buhay. The resurrected life of the Lord. Amen? Amen. Kahit may kamatayan, alam mo na may ginagawa naman ang Diyos upang isalba niya, i-preserve niya ang buhay na pinipili mo na mamatay para sa Kanya. Alam mo sa puso mo, bubuhayin ka muli ng Diyos. Amen? At ang aloe po, ay simbolo rin ng karunungan, wisdom, na mayroon sa atin bilang mga nanay. Kung wala po ito, hingin natin po siya sa Diyos. Ano po ba ang pagkakaiba ng wisdom doon sa intelligence lang o knowledge? Di ba po, ang knowledge ay simple lang na karunungan mo. No po? Alam mo na ganito yan kasi nabasa mo siya. Alam mo na ganito ang mangyayari kapag yan ay ginawa mo kasi nabasa mo siya. Alam mo na kapag nilagay mo ang suka sa adobo, ito ay mangangasim. Pag sobrang umasim ang adobo, maglalagay ka ng asukal na puti. Natutunan ko po yan sa aking mahal na asawa. Ito po ay mag-neutralize naman ng asim at alat ng adobo. Ipipreserve niya po yung lasang yon. Pero ang wisdom na nanggagaling sa Diyos, di po ba ginawa yan, in-illustrate po nila sa buhay ni Solomon? No po? Na hindi ka basta-basta nagdidesisyon ng ayon lang sa nabasa mo,
ayon lang sa narinig mo, ang wisdom ay nanggagaling sa puso ng Diyos. Ano ang gagawin mo sa ganitong klaseng sitwasyon? Kapag hindi po natin nagamit ang wisdom na ito, doon tayo pumapalpak. Bakit? Kasi Lord, akala ko po, nabasa ko po kasi doon sa libro ni ganyan, ganito po yung gagawin. Sa Kanya po yun. Sinabi po ni Lord yun, gawin niya. Pero sa atin po, iba ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Yung po mga librong ganon, they can guide us. But, kailangan mo pa rin pakinggan ano ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Amen? At, integridad. Natatandaan niyo po yung ginawang illustration ni Ma'am, yung 20 pesos ni nalamukos, tapos pinagapak-apakan, tapos pinulot niya, no po, sinong gusto ng 20 pesos na to? Ang 20 pesos na yon ay hindi nag-iba ng value niya, 20 pesos pa rin siya. Kinayurakan siya, no po, kaya siya ay napunit-punit ng konti-konti, nilamukos siya ng gusto, nabasa siya ng gusto, pero yung kanyang value bilang 20 pesos, hindi siya nag-iba. 20 pesos pa rin. Tayo pong mga nanay, merong pagkakataon na ang mga ibang tao hindi nila maunawaan ang ating mga desisyon. Pagsistida ko, ika kasi makanyan ka. Sobra kakay ka rin anak mo. Ikaw kasi ganyan ang ginawa mo. Ikaw kasi, sinabi mo kasi yan eh. Ikaw kasi, ganito ang naging desisyon mo eh. Hindi nila maunawaan yung meron sa puso mo. No po? Sa akin, sabi po ng Panginoon isang araw, ang mahalaga, ikaw at ako. Ikaw at ako. Ang Panginoon at tayo. Ano ang sinabi ng Panginoon sa iyo? Dahil po, lalo na sa mga taong hindi nakakakilala sa kalooban ng Panginoon, they will never understand. Hindi nila mauunawaan yon dahil wala ang Panginoon sa kanila. Sa ibang tao, sa tingin nila, foolishness yung ginagawa natin. Kamangmangan. Pero sa atin na nagmamahal sa Diyos, alam natin na ang ginagawa natin ay dahil sa Panginoon. Tinitiis natin, ginagawa natin ang mga bagay kahit hindi na siya kaaya-aya sa paningin ng iba at masakit siya sa atin. Pero tinitiis natin siya dahil mahal natin ang Diyos. Yun na lang ang sumisigaw sa ating mga puso. Di po ba? Yun ang sumisigaw sa atin. Panginoon, mahal kita kaya ako ginagawa ito. At ang pinakahuli po na spice na ito po ay ang kasya o kasiya. Iniisip ko po, hindi naman po siguro ito ang akasya sa atin. Iba po siya sa akasya po natin, no? Kasi yung puno niya po, nung makita ko siya, although medyo ano po yan, no? Meron po kasi siyang kamukha sa atin na mga puno, tapos ang bulaklak niya puro dilaw. No po? Ito po yung kasya or kasiya, yung C-A-S-S-I-A. No po? Ang kasiya naman, ito po ay nagsisimbolo ng pagpapakumbaba. Ini medyo kaya katawan eh. Lalo na pag alam mo, tama ka. Sinabi ko na kasi, kaya lang sabi ni Lord, wives, submit yourselves to your husband. O, yan naman, para makapuntos naman yung mga husband. Kasi kanina, sabi po niya, wives, submit yourselves to your husband. Medyo masakit siya puwitan eh. Ne po? Di ba tayo? Lalo na pagating kayong adwang prinsipyo. Ali, makaniniya yon. Ali, lab, makanyan niya yon. Hindi, lab, ganito yan eh. Lab, ganito yan, di ba, lab? Di ba, ne? No po? There was, minsan po sabi nung, kasi minsan yung meron kang, di ba meron po tayong instinct na, ano po, no, yung meron tayong, alam natin kasi ang banal na spirito, meron pong pangungusap sa atin. Minsan po, although si husband ito sabi po niya sa akin, nung nakamotor po kami, sabi niya sa akin, tara na, makota na. Sabi ko, hindi, sandali lang, uulan. Hindi uulan. Tingnan mo, hindi uulan.
Hindi pa uulan. Sabi ko, sandali kunin lang natin yung ano. Tapos, hindi o syempre, pune, make submit ko. Make submit ko. Kasi sabi na po, submit yourselves to your husband. O sige, meko, kalagitnaan ng daan. Tuk, tuk, pumapatak na naman ang ulan. Sabi ko, bubulad, mumuran yata ako. Ngumiti lang po siya, pero hindi ko siya inaw na sinabi ko, kaya kamuran. Hindi po, ngumiti ako, sabi ko, parang umuulan yata, no? Sabi ko ganon. Pero, nonetheless, nag-submit po ako sa kanya. Kasi, kapag po ganon ang ginagawa natin, God is a just God. Hindi mo na kailangan sabihin, Panginoon, i-prove mo ako sa kanya, mali siya, mali siya, mali siya. Kahit hindi niyo po hingin yon, gagawin niyo ng Panginoon. In a simple, gentle way. Pero minsan, masakit po siya, no, Pastor? Minsan talagang ibulagta na yung Lord kaya. Pagpapakumbaba na minsan kahit alam mong mali ka na, mahirap mag-sorry. Di po ba, mga wives? Lalo na kanuri ang kapangpangan, medyo dominante la, malakas la datang, no po? Pero, pag mali, mali. Kahit sa mga anak natin, dapat po ba ang nanay hindi siya humingi ng sorry kasi nanay siya? Ang magulang po ba, kahit mali siya, hindi siya dapat magbaba sa anak dahil mali siya? Hindi po. Anong halimbawa po yung pinapakita natin? Kunwari po, no, yung anak ko, meron po kasing tayo sa nagdadaldal siya, minsan ako, yung lumilipad po yung utak ko, yung meron akong ginagawa, tapos sasabihin niya po sa akin, ganyan ka, no? Parang wala akong kausapan. May mga instances pong gano'n. Tapos sasabihin ko po, ay, anak, sorry. Ulit. Ay, hindi na, nasabi ko na. Hindi, ulit na. Sige na, sorry na. May mawawala po ba sa atin? Wala. Ano po ba yun? Pinapakita natin that we ourselves, nag-a-admit po tayo na may pagkakamali tayo at hindi po kawalan o kabawasan sa pagkatao natin ang humingi ng sorry. Di po ba? Wala pong kabawasan sa atin yon. Humingi po tayo ng sorry. Minsan nga, sa ating magkasawa, hindi mo naman kasalanan, pero dahil may hidwaan, hindi kayo nag-uusap, kailangan mo nang magpakumbaba. Kundi, lalaki ng apoy. Baka po ito magmansariya. Di po ba, patigasan tayo. Ako mag-sorry, bala ka, mga syas ka, sige, mga syas ka. Pero sa puso mo, paggabi, iyak-iyak. Sasabihan na ng Lord, kaya sige na, makipag-reconcile na ako. Nasasaktan ka. Sinasaktan mo yung sarili mo, pero if you will just say sorry, period. Tapos na siya. Siya yung magpapagaling nun. Amen? Amen. Sige po, tayo po'y magpatuloy kasi po meron akong ang halimuyak ng langis ng kagalakan, ang mabangong amoy nito, ay ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Ang langis na pinahid sa atin ng Diyos, sa tatlong spices na ito, tatlo pa lang po sila, no? Ang, ano po kasi sila? Mira, ang alo, at saka kasya. Ang tatlo pong ito na mabangong samyo ay ang Panginoong Hesukristo mismo. And that oil of gladness is Jesus Himself. Kaya po tayo nakakabata. Ang Panginoong Hesukristo, kaya nabata niya ang krus, no po? Hindi man niya alam kung ano ang haharapin niyang hirap, kung gaano karami ang mga latigo na ihahampas sa kanya, gaano kalaki ang pako, gaano kasakit ang mapako sa krus, pero dahil pinahiran siya ng oil of gladness ng Diyos, binata niya ang lahat para sa atin. Bakit? Dahil sa puso niya, sa isip niya, naruroon ka. He was thinking of you. Iniisip niya ang kaligtasan natin dun sa panahon na yon, kaya binata niya ang lahat. Tayo po na mga nanay, kaya natin nababata ang lahat ng hirap
Pasakit, mga problema, suliranin sa pamilya, financial, emotional, physical, etc., etc. Sino po ang nandito sa atin? Ang Panginoong Hesukristo. He is our oil of gladness. The Lord Jesus is our oil of gladness. Amen? Kaya po may awit. Kaya tayo nakakapagpuri sa Diyos. Kaya tayo nakakalundag. Kaya natin nasasabi, Panginoon, kay buti mo sa akin. Na alam mo, taliwas yung nangyayari sa iyo sa loob, pero sinasabi mong patuloy, Panginoon, kay buti mo, walang hanggan kitang pupurihin at sasambahin. Amen? Dahil sa puso mo, alam mo, bubuti ang lahat ng bagay sa Diyos. Amen? Ang langis ng kagalakan ay sumisimbolo din sa kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin ng banal na Espiritu upang magampanan natin ang isang espesyal na tungkulin sa Diyos at makakamit nito ang kaganapan dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Mahirap, Panginoon, mahirap ang maging isang magulang, maging isang nanay, maging isang ama. Mahirap maging isang pastor. Mahirap po ang isang maging manggagawa. Pero dahil alam mo ang panawagan ng Diyos sa buhay mo, alam mo kung ano ang tinakda ng Panginoon sa buhay mo, magkakaroon ito ng kaganapan dahil sa Panginoong Hesukristo. He will fulfill every promise na binigay niya sa atin. Amen? Kaya wag po tayong manghinawa. Ang oil of gladness na yan ay patuloy nating hingin sa Panginoon. And next, sa ating pong pagtatapos, ang sabi po niya, natatandaan nyo yung templo, ang sabi po nito, ang langis ng kagalakan na pinahid sa atin ay isang pagpapabanal at lahat ng may kinalaman sa atin ay ginagawang banal ng Diyos. Ang asawa mo, ang anak mo, mga apo mo, lahat ng bagay na may kinalaman sa buhay mo ay ginagawang banal ng Diyos. Lahat ito ay banal sa harapan ng Panginoon. Narinig niyo po ba yon? Lahat ng may kinalaman sa iyo ay banal sa harap ng Diyos. Kahit ikaw ay nanlulupaypay, nawawalan ka ng pag-asa, sinasabi mo, Panginoon, bakit ganun siya? Panginoon, bakit ganito ang nangyayari sa akin? Bakit ganito ang mga pangyayari? Alam natin lahat ng may kinalaman sa buhay natin ay banal sa harap ng Diyos at binabanal niya ito sa kanyang panahon. Hindi po ba kayo nagagalak doon? Parang napakahina po ng inyong kagalakan. Lahat ay banal sa harap ng Diyos. Hindi man natutupad o nangyayari sa paningin natin yung mga ine-expect natin sa ating mga anak, sa ating mga asawa, pero alam mo sa puso mo, lahat ng bagay na ito ay banal sa harap ng Diyos at gagawin niya silang banal at ililigtas sila sapagkat ito'y kanyang pangako. Amen? And that is our oil of gladness, the Lord Jesus Himself. Siya ang nagpapabanal sa atin at siya ang kagalakan natin sa araw-araw. Amen? At sa akin pong pagtatapos, sabi po niya sa Exodus 27:20, at ito ang iyong iuutos sa mga anak ni Israel, tayo po yung spiritual Israel, na sila'y magdala sa iyo ng taganas na langis, ng binayong oliba na pag-iilawan upang papagningasing palagi ang ilawan. Tayo po na mga ina ng tahanan, di po ba ang tawag sa atin, ilaw ng tahanan? Ilan po tayo ditong ilaw ng tahanan? Sino po sa atin ang mga ilaw ng tahanan? Mayroon po tayong mga dalangin sa Diyos, di po ba? Mayroon po tayong mga suliranin, mga bigatin, mga concerns sa Panginoon. Ang sabi po niya, patuloy tayong magdala ng langis. At baka matagpuan tayo ng Panginoon na wala na yon. Katulad po ng mga parable ng 10 mga birhen, di po ba? Yung 5 ay naghanda, yung 5 ay hindi. Saan po tayo doon?
At kapag hindi po tayo naging tapat bilang tagapagdala ng sisidlan ng ilaw na ito, sabi po niya sa Revelation, baka ako'y pumarian at aalisin ko sa iyo ang lagayan mo ng langis, ang lagayan mo ng ilawan. Amen? Ang dalangin po natin sa Diyos, sabi po niya, pag-ilawin, papagningasin palagi ang ating ilawan. Kaya ikaw ay isang nanay, kaya ikaw ay isang tatay, kaya ikaw ay isang anak, no po? Kaya ikaw ay isang manggagawa, o nandyan po kayo na bahagi ng iglesyang ito, patuloy po tayong magdala ng langis upang ito'y magningning, no po? At magsilbing ilawan sa lahat ng tao na nasa ating paligid. Amen? Amen. Huwag po natin kalilimutan ang lahat ng sa atin na patungkol sa ating buhay ay banal sa harap ng Diyos at siya na banal, ang Panginoong Hesukristo, ang mismong kagalakan natin. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pwede po ba yung ating mga ina na naririto po ay nandito sa ating harapan? Lahat po ng ating ina para makilala po natin sila. Pwera pa po doon sa ating gagawin na pagpaparangal. Akin pong hinihingi yung ating mga nanay dito. Yan, ang dami po nating mga ilaw ng tahanan, nagniningning para sa Diyos. At para po sa mga magiging ina pa. Wow, palakpakan po natin ang ating mga ina. Ayan, kaya tayo'y nakakalakad kahit madilim, kahit mahirap, kasi meron po kayong ilawan. Ito po ang mga ilawan ng ating tahanan, ang ilawan ng kaharian ng Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Sige po, nanay, dito po tayo. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Salamat. Unang-una po, salamat sapagkat alam po namin, hindi man ito namin nakita. Hindi man nakita ng aming mga physical na mata, pero alam namin that our spiritual eyes have seen. At naramdaman namin, Panginoon, ang pagpapahid mo ng langis sa amin, sa bawat isa na naririto na ina, na katulad ko po, O Diyos. Panginoon, dalangin po namin, hali po kayo sa aming kalagitnaan. Pahiran mo kami muli ng iyong langis. Anoint us, Lord God, with that oil of gladness. And fill our lamps, Lord. Fill our cups with your oil. Panginoon, salamat po. Salamat sapagkat sa mga bagay na pinapahintulot mo sa aming mga buhay, every spices, Lord, na sinisimbolo po ng iyong kababaang loob, ng aming kamatayan sa aming sarili, ng paghahanda namin para sa iyo, ang kalinisan ng aming mga puso, Panginoon, ang pag-aalis mo ng mga karumihan sa amin. Nagpapasalamat kami sa iyo, O Diyos, sapagkat hindi mo pinagkait sa amin ang langis na ito. At hinihingi po namin sa inyo ito sa umagang ito bilang mga ina. Punuin mo kami, O Diyos, punuin mo kami, so that we will never grow weary, Lord, in trusting you. So that we will not grow weary in serving you and our families, so God. So that we will never grow weary in praying for our husbands and our children. So that we will never grow weary in showing compassion and faithfulness, Lord. Father God, we pray kahit mahirap po siya, kahit masakit siya, Panginoon, we pray that you will come and just release your oil of gladness in our lives so that we will arise and leap for joy. We will dance in your presence, oh God, and we will just exalt your name.
Because you are worthy, Lord. Because you are worthy. Because you are worthy. And you are Jesus, the author and the finisher of this faith. Salamat, Panginoon. Salamat. We just want to worship you and bless you this morning, Lord God. We celebrate you, Lord, because kayo po ang talagang perpekto, Panginoon, na halimbawa kung paano maging ina, sapagkat kailanman hindi mo kami pinabayaan. At binibigay mo ang aming pangangailangan sa araw-araw. Nilulukob mo kami ng iyong pag-ibig sa araw-araw, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Thank you, Lord.